dear, a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventists and Baptists mga kapatid, sa topic na patutunayan ko na unbiblical ang osas ng Baptist. So again mga kapatid, ang topic natin patutunayan ng ating affirmative na unbiblical ang osas ng Baptist. So sa ating setup ng debate, yung 10-7-5 natin. So 10 minutes presentation, 7 minutes sa cross, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5-minute na final conclusion. Sa rules mga kapatid, di naman sila bago sa ating platform. Summarize ko na lang. Ang rule number 1 natin, yung ating 20 seconds na pagsagot. Rule number 2 natin, yung ating close-ended na question. So, sagot muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3 natin, yung 10 seconds na pag-explain kung wala kayong mapili or merong something doon sa tanong. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, a limit sa first stand, so doon lang kayo magtanong sa nilatag ng kutunggali. Pero kung sinasabi niya, hindi ko pa nilatag yan, automatic next question ko yan. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin, so minus 1 minute yan. Rule number 7, meron tayong isang objection at isang clarification lang, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult sa physical appearance at wala ding pagmumura, at out of topic ako yung magde-decide dyan. Rule number 9, ito yung ating no challenge question, at rule number 10, pwede kayong magtanong ng sensitive question or personal question, pero maaaring ding tanggihan ng ating tinatanong. Rule number 11, 7 minutes lamang ako maghihintay pag mag-disconnect, lalo na pag hindi siya nagre-respond mga kapatid. Rule number 12, meron akong
authority na gumawa ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang moderator, wala akong pananagutan or responsible sa anumang pananaw o paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang inyong mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate natin ngayon. Naka-live tayo ngayon sa Facebook mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po sa lahat po ng nabanggit. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Mr. Moderator. 100% sang-ayon sa rules na nabanggit. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., isa pong maliit na kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Tumatayo po sa gabing ito sa panig ng affirmatibo na aking patutunayan na ang pinaniniwala ang osas ng mga Baptist ay unbiblical, hindi turo ng Biblia. At ako yung umaasa sa gabi pong ito na ang Diyos ang siyang patuloy nating maitataas at maluluwalhati. Pagpapala po ng langit ang maranasan natin, kapatid na Rasya. Okay, at syempre yung ating negative din, pakilala ka kapatid. Okay, so good evening everyone, no, sa lahat ng mga tagapagsubaybay, no, sa live natin ngayon, at siyempre sa iyo Bro Rasya, no, bilang aming moderator, at siyempre sa aking katunggali, no, isang Vatican debater ng Seventh-day Adventist. No, ako po si Brother Elmer Rodel Chavez, no, isang defensor ng Baptist, no, sa hanay ng Bible Baptist. At ang tungkulin natin po ngayong gabi ay gibain, no, ang itatayo ng ating katunggali na ang usas o ang Baptist usas ay unbiblical. So ito po ang bigyan natin ng pansin ngayong gabi, at sana po ay magiging matiwasay, no, at magiging patuloy na friendly ang magiging debate namin ni Bro Camacho. So yun lang po, at God bless po sa lahat. Okay mga kapatid, so kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon. O pwede din kayong diyang mag-comment mga kapatid, dahil mamaya ay magbabasa ako ng ilang mga comment kung ano yun na yung tingin ninyo sa nangyayaring debate ngayon. So dito mga kapatid, umpisahan na natin ang ating debate, at ang ating topic ay patutunayan ng ating affirmative na unbiblical ang osas ng Baptist. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist Church mga kapatid. Meron ka bang i-share screen bro, or okay na? Yes po. Yes, meron. Wait lang ha, kasi i-arrange. Okay, 10 minutes bro. Your time start now. Alright, muli po ay mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ako po ay muling titindig sa isang katotohanan na hindi kayang pasubalian ni numan, na ang osas ng Baptist ay hindi po turo ng banal na kasulatan. Ano ho? At bakit ako naniniwala na ang osas ng Baptist ay unbiblical? Sapagkat unang-una, yun pong original Baptist ay wala pong practice ng osas na ngayon ay ipinangangaral ng mga Baptist. Ano ho? Yan.
kundi ang practice ho ng original na Baptist ay pagsunod sa lahat ng kautusan at tuntunin ng ating pong Panginoong Diyos. Kasama dyan ang Ten Commandments na iniiwasan ng iba. Wala silang practice, no? Walang practice, ang original Baptist na pagtuturo ng osas na kagaya ng itinuturo ng mga Baptist sa kasalukuyan. Okay? So maliwanag po yan mga kapatid. Ngayon, isang katunayan din mula sa banal na kasulatan na unbiblical ang osas ng Baptist sa kasalukuyan. Ganito po ang ating mababasa. Unahin natin, babagtasin natin mula luma hanggang bagong tipan. Sa Kapitulo 32 hanggang 33 ng Exodo, ganito ho ang ating mababasa. Gayunmay, ngayon, kung inyong ipatatawag ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay alisin mo ako. Isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo, ay sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Ayo. So dito mga kapatid, makikita po natin na may mga nakatala sa aklat na binabanggit dito na pwede pang mabura, na pwede pang maalis. Sino ang aalisin sa mga pangalang nakatala sa aklat na binabanggit dito? Ang wika rito sa talatang ito mga kapatid, no? Yung nagkasala laban sa Diyos, sila ang aalisin doon sa aklat. Ibig sabihin, sa kanilang pananampalataya, nakatanggap sila ng biyaya, nakatanggap ng kaloob ng langit, ng kagandahang loob ng Diyos. Pwede pa rin silang maalis doon sa kagandahang loob na yon. Pwede silang alisin sa aklat na ito. Ngayon, isa pang talata na nagsasabi ng katotohanan, buhat naman sa aklat ng awit sa 69, talatang 27 hanggang 28, ang wikay ganito. At dagdagan mo ng kasamaan ang kanilang kasamaan, at huwag silang masok sa iyong katwiran. Mapawi sila sa aklat ng buhay, at huwag masulat na kasama ng matwid. Nakita ho ninyo mga kapatid. Dito kapag ang isang tao, kahit sa'y nakatala na, pwede silang mapawi, pwede silang makatkat, maalis doon sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, pwede silang mabura kapag sila'y lalabag sa kalooban ng ating Panginoon sa kabila ng kanilang pagsampalataya. Yan. Kaya, ang Baptist osas na sa panahon natin ngayon, unbiblical po. Bakit unbiblical? Hindi inaayunan ng mga talata sa Biblia. Tulad na lang halimbawa na mga posting na ilalatag ko ngayon pong gabi. Yan. Isa pa, dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, mula 21 hanggang 23, makikita ho ninyo dyan mga kapatid. Na maging yung mga tumatawag sa Panginoon, mga mananampalataya rin po yan mga kapatid. Mga mananampalataya rin. Pero sabi hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon niya, papasok sa karya ng langit. Ibig sabihin, may mga tumatawag sa Panginoon, papasok sa karya ng langit. Meron namang tumatawag sa Panginoon, hindi naman papasok sa karya ng langit. Kasama rito mga kaibigan, yung mga sumampalataya na hanggang pananampalataya lamang. Ngayon, ang sabi rito, ang papasok sa langit, yung sumusunod sa kalooban ng ating Ama, ang wika. Ngayon, pagdating ng araw, ang mga ito, sabi rito, mga nagpalayas ito ng demonyo, gumawa sila ng mga kababalagan, umapila sila. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko anya kayo nakikilala. Ayun. Kasi ang tunay na sa Diyos, may pagkakakilanlan. Ano pagkakakilanlan? Ay di dapat natatakang ka ng banal na espiritu.
at nangingiling ka ng araw ng Sabat sapagkat yan ay tanda sa kanyang bayan. Kung hindi mo sinusunod yung kalooban ng Ama, hindi ka nangingili ng Sabat, wala kang tatak ng Holy Spirit, hindi ka kilala ng ating Panginoon, kahit ikay mananampalataya pa at tumatawag sa Panginoon. Maliwanag po sa talatang yan. Ngayon, isa pang talata. Dito sa 24, talatang 9 at 10 ng Mateo, pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Nakita ho ninyo mga kapatid kung bakit hindi totoo at unbiblical yung osas ng baptist na nakakasalamuha natin ngayon, sapagkat yun pong kaloob ng Diyos, yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang biyaya ay pwede pong maiwala ng isang tao kung ang tao ay tatalikod sa pananampalataya. Katulad halimbawa ng talata pong ito. Sino ang kausap sa talatang 9? Mga mananampalataya. Salamat po. Mga mananampalataya. Sino naman yung tatalikod? Ito'y sumusuway sa talatang 9, mga mananampalataya na i-reject ang ating Panginoon sa huling panahon. Sa ibang version ay fall away. Ibig sabihin po niyan, tatalikod sa pananampalataya. Ano po? Yan, tatalikod po yan. Kaya sabi ko, pagkatapos ibibigay kayo sa kapigatian, kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng bansa dahil kanino? Sa aking pangalan. Mga mananampalataya talaga. Pero sabi dito, marami ang tatalikod. Marami aalis sa pananampalataya. Kaya unbiblical po ang osas baptist na kaharap po natin ngayon at iba pang mga nakakasalamuha natin. Ano pa ang isang nagpapatibay? Sa Kapitulo 15 ng Aklat ng Juan, pagbabaybay mula sa talatang 1 hanggang 4. Ako anyang tunay na puno ng ubas, ang aking Ama, ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, nililinis niya upang lalong magbunga. Talatang 3, kayo'y malilinis na. Ay mga mananampalataya ito, nasa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y mananatili sa inyo, gaya ng sanga na hindi nagbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ano ang wika? Ano nakikita natin dito? Mananatili sa kanya ang promise of salvation kung siya'y mamamalagi kay Kristo. Mananatili siya kay Kristo. Pero kung siya mismo ang aalis kay Kristo, kung siya hindi magbubunga, ay aalisin din siya ng ating pong Panginoon. Kaya unbiblical ho ang osas Kaya ang sabi, kayo'y manatili sa akin. Bakit sinasabi kayo'y manatili sa akin? Sapagkat merong hindi mananatili. Yung hindi mananatili, mawawalang saysay sa kanya yung promise of salvation na kanya pong tinanggap. Kaya unbiblical ho talaga yung osas ng mga baptist na kasalukuyan po nating kaharap. Ngayon? Sa Aklat ng Roma naman, Kapitulo 11, talatang 17 hanggang 18, ang wika dito, kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na olibo at ikaw na isang sanga ng olibong ligaw ay iniugpong, ibig sabihin isinanib sa puno upang makabahagi sa dagtang galing sa ugat, hindi ka dapat magmalaki. Time. Sige po, ang Roma 11. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagpapahayag ng ating affirmative. So dako tayo sa unang pagtatanong. Pastor, 7 minutes, your time start. Okay, so unang tanong, Bro Fernan, pinatutunayan mo ayon sa paksa na unbiblical ang usas ng Baptist. Ito ba ay
dahil tinuturo ng Baptist na ang kaligtasan ay everlasting salvation o forever. Kaya hindi maiwawala ang kaligtasan na ito. Yes or no? Yes, kung ang salvation na inyong tinutukoy na tinanggap ng isang tao ay hindi na mawawala sa kanya kahit siya ay mawala pa kay Kristo, kahit siya ay tumalikod pa sa pananampalataya, ito yung sinasabi kong unbiblical. Dahil ito ang kalimitan nating nakikita sa stand ng mga Baptist ngayon. Yun. Kaya para sa... Okay. So, sa paglilinaw lang, no? Paglilinaw muna. Itong tinuturo ng Baptist na kaligtasan, ito po ba ay yung tinuturo ng Biblia na everlasting salvation? Yes or no? Opo, yes. Yan din ang aming turo everlasting salvation. Yan po'y dapat maipangaral sa buong sanlibutan. Pero walang turo ang banal na kasulatan na itong everlasting gospel na tinanggap bilang pangako ng mga mananampalataya kapag siya'y tumalikod sa pananampalataya, hindi na ito mawawala sa kanya. Walang ganong pagtuturo sa Biblia. Ang katibayan ay yung mga inilatag kong talata. Okay. So, dito, sabi mo, yes, na ang tinuturo ng Baptist na kaligtasan ay yung everlasting salvation. So, dahil sinang-ayunan mo na ang tinuturo ng Baptist ay yung everlasting salvation, so sinasang-ayunan mo din ba ngayon na ang tinuturo ng Baptist na usas ay biblical dahil yun ay tinuturo ng Biblia? Yes or no? Hindi po, no. Bakit? Kasi yung pagtuturo, maraming nagtuturo, iba't ibang mananampalataya nagtuturo ng tungkol sa everlasting gospels. Pero ang tanong, ito bang mga nagtuturo ito, mga tunay ba itong mananampalataya? Hindi. Hindi ko ba nagtuturo ng everlasting gospel? Isa din na. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Proceed, Pastor Elmer. Hindi po everlasting gospel yung tinatanong ko. Ang tinatanong ko po yung tinuturo ng Biblia na everlasting salvation. Okay. No, kasi ang usas ay salvation yan eh. Okay. Once saved, always saved. Okay, counter objection. Proceed. Okay. Yung kasing tanong po niya, nakasuhay yon doon sa everlasting gospel. At yung tanong po niya, hindi yung categorical question. Kaya sinasagot ko, ayon sa pamantayan ng banal na kasulatan. Okay, so ganito. Doon sa iba-ibang interpretation nyo sa moderator kasi hindi ako magde-decide kung sino sa inyong dalawa. Pero since 20 seconds, tuloy-tuloy naman yun na pagsagot ni Camacho. Tinatanggap ko yun as a valid answer naman. So, Pastor Elmer, you can proceed, bro. Pwede mong ilitin or i-clarify pa yung tanong mo. Proceed, bro. Sige. Again. Time ratio. Sige. Ito, another question. Kung ituturo ba ng Baptist na ang kaligtasan ay eternal, ito ba ay biblical o hindi biblical? Okay. Kung yes or no, ang sagot ko po dyan ay yes kung ang konsepto lang na pag-uusapan kung itinuturo ba ninyo yon. Itinuturo nga naman ninyo. Kaya lang, pagdating sa dulo ng inyong pagtuturo, namamali. Kasi yung itinuturo ninyo, bigla ninyong i-insertan na hindi na yan mawawala sa tao kahit gumawa pa siya ng pagkakamali, lumabag pa siya sa kautusan, kahit tumalikod ang tao, hindi mawawala ang salvation. Yun ho ang unbiblical, yun yung osas ng Baptist. Okay. So, inamin mo, no, na tinuturo namin na ang tinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay everlasting. So, tama ba na ang turo namin ay
biblical? Yes or no? Hindi po, no. Kasi iba ang turo ninyo sa turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, pwedeng maiwala ng isang tao yung biyaya ng Diyos, yung promise of salvation, kapag tumalikod siya sa pananampalataya o gumawa siya ng hayag na mga pagkakamali sa Diyos. Mateo 7:21 hanggang 23. Samantalang kayo, kahit gumawa ng pagkakamali, kahit tumalikod sa Diyos, ligtas pa rin. Okay, next question. Bago ako patuloy sa mga question ko, nililinaw ko muna yung paksa. Kasi yung paksa na ginawa mo, ang sabi mo ay unbiblical ang usas ng Baptist. So ngayon, inamin mo na ang tinuturo ng Baptist, na tinuturo ng Biblia, na ang kaligtasan ay everlasting at yun ay inamin mo. So ngayon, tanggap mo ngayon na biblical ang usas ng Baptist. Yes or no? No, hindi nga po. Kasi wala akong inaamin. Magkaiba yung turo ng Biblia at ang turo ninyo. Yung turo ng Biblia, matuwid. Yung turo po ninyo, baluktot. Sa Biblia, pwedeng maiwala yung promise of salvation ng isang tao kung siya'y tatalikod. Samantalang sa inyo, kahit gumawa ng kasalanan, hayag na kasalanan, tumalikod, ligtas pa rin po. Okay. So, ikaw ba ay inaamin mo ngayon na ikaw ligtas na? Yes or no? Opo, sa biyaya ng ating Panginoon, sa pamagitan ng kanyang ng pananampalataya, sa kanyang biyaya, naligtas tayo. At ang hawak namin ngayon, promise of salvation na siyang turo ng banal na kasulatan. Iba sa turo ng Baptist Osas. Kaya unbiblical po ang Baptist Osas. Ako mo question. Ang tumalikod ba? Tumalikod sila dahil sila ay nagkakasala? Yes or no? Tumalikod sila kasi ayaw na nila sa katwiran ng Diyos. Objection, Mr. Objection, proceed. Yes, Pastor? pala, no? Sige, sorry. Yes, okay, ang tanong ko, tumalikod ba sila dahil sila ay nagkasala? Yun nga, yes or no? Okay. Okay. Oo. No, hindi lang basta proceed. nagkasala. Kundi ayaw na nilang manatili sa biyaya ng ating Panginoong Diyos na pinagkatawag sa kanila. Kaya tumalikod sila sa kanilang pananampalataya at niyakap yung panibagong natuklasan nilang aral. Ayan po yan. Kaya iba ang turo ng Biblia, iba rin ang time. 7 minutes na. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross. Nabitin yung mga question ko ba? At dako tayo mga kapatid sa negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At nandyan si Pastor Jeramil Amlon ng GOLD. Shoutout din dito kay Roderick Balmaceda. Watching daw siya. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Lagi-lagi na yan. Thank you bro sa laging pagsuporta lahat ng live ko. Nandyan si Brother Reggie. Shoutout din kay Emmy Alfonso. At yung aking three sisters, si Sister Grace, Sister Maria. Shoutout din kay Faith Anahaw, dito Anti-Osas, STA. Shoutout din kay Edgar Mandresa, good evening daw. Dito kay Brother Erwin de la Cruz. Shoutout din mga kapatid dito kay Leluch Lavena. Ang Osas sa Baptist activated na ngayon, unbiblical. Shoutout din kay Royce Prime. God bless bro Fernando Camacho. Tunay ang kapahayagan sa kaligtasan para sa atin ng nagasaliksik. Ayan. So shoutout din mga kapatid dito sa ating dito kay Jeramel Amlon. Sabi niya, biblical or hindi biblical ang tanong. Shoutout din kay John Allen. Naglalab ang mga sulpot. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Style ni Amlon at Alexander, kahit mga lunya si Amlon, ligtas pa rin. Shoutout din mga kapatid dito kay Fernan Abalos. God bless Camacho. Shoutout din kay Bansoy. Ganda ng sagot bro Camacho. God bless. At shoutout din kay
Jermel Amlo, nice pastor. Elmer, ganda ng line of questioning. At okay, so dako tayo mga kapatid sa ating first presentation ng ating negative. Pastor Elmer, your time start now. Okay, so ngayong gabi ay bigyan natin ng diin kung ano ba talaga itong usas. Okay? Dahil sa mga nabanggit ng ating katunggali, no, sa Old Testament na mga talata at maging sa New Testament ay isa po ito sa mga tinatawag natin na mga misunderstood verses. No, halimbawa po lamang nitong sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23, hindi po kaligtasan yung pinupunto diyan, kundi nire-reveal yung tinatawag na mga false prophets. So ang usas talaga na tinuturo ng Biblia, no, na kung saan ay inamin din una sa lahat, no, kiniklear natin kanina yung paksa mismo na patutunayan ni Fernando Camacho na ang usas ng Baptist ay unbiblical. So ngayon, tinanong natin siya kung tinuturo ba ng Baptist ang tinuturo ng Biblia na ang katangian ng kaligtasan ay eternal at ito ay forever. So inamin niya na tinuturo din ng Baptist. So kumbaga, ang paksa doon pa lang na-debunk na. No? So dito palaliman natin kung ano ba ang tinuturo ng Biblia na usas o yung once saved, always saved. So dito katuruan ng Baptist na nasa Biblia, no? At kahit hindi Baptist, mayroon tayong mga kasamahan na mga kausas natin, no, na kahit hindi Baptist, no? Pero ang paksa ngayon ay particular sa Baptist. So ang usas na tinuturo ng Biblia, ito po ay ang kaligtasan na kung saan kung ang isang makasalanan ay tumanggap kay Kristo na kanyang magiging tagapagligtas, siya ay maging anak ng Diyos ayon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12. At ang pagiging anak ng Diyos ay hindi ito maiwawala. No, mamaya pag mailantad ng ating katunggali, no, na mayroong anak ng Diyos na pag nagkasala siya ay magiging anak na naman siya ng dyablo o mawawala ang kanyang pagiging anak ng Diyos, yun siguro maitayo niya ang kanyang paksa. Pero dito, hindi maiwawala. Bakit? Kung ang isang tao ay anak na ng Diyos, meron siyang mamanahin at isa siyang tagapagmana at ang kanyang mamanahin ay siyempre, no, ang kaharian ng Diyos, no? Kasi dito sa Romans chapter 8 verse number 17, na kung ikaw ay anak, no, and if children, then heirs of God, isa kang tagapagmana ng Diyos, no? And joint heirs with Christ, no? At dito ang pagiging usas ng isang tao, yun ay kumbaga nakalin or kung sa Bisaya pa nakasandig, no, diha, no, diyan sa tinatawag na pagiging anak ng Diyos. At hindi lang ang pagiging anak ng Diyos, no, ang punto ng tinatawag natin na usas. Dahil ang usas na tinuturo ng Biblia, ito po ang nature ng kaligtasan na matatanggap ng isang tao.
na kung saan na ang salvation na ito na tinuturo ng Biblia, ito po ang everlasting life o itong everlasting salvation according sa Isaiah chapter 45 verse number 17. Nasabi dito, but Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation. So hindi ito temporal salvation, kundi everlasting salvation. At dito po sa Isaiah kapitulo 51 versikulo 6, no, o verse number 6, sabi dito, but my salvation be forever. Ito po ang sabi, ito po ang promise ng Diyos na ang salvation niya is forever. No? So, why is it that salvation is eternal? Because, no, ang buhay na matatanggap ng isang taong sumampalataya kay Kristo ay everlasting life according to John 3:16, Romans chapter 6 verse number 23. And then, ito pa, bakit once saved, always saved? At ito ay turo ng Biblia dahil once na ang tao ay nanampalataya, siya po ay tatakan ng banal na espiritu. No, nandito po sa Ephesians chapter 1 verse number 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So yung promise ng na salvation na binabanggit kanina ng ating katunggali, no, na nasa hanay ng Seventh-day Adventist, yung promise na yon ay hindi yon maiwawala sapagkat ang pagtatak ng Holy Spirit, yun po ay everlasting, no? Sabi dito, in whom also that after ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So yung pagtatak ng Holy Spirit ay hindi yun maiwawala at yun ang promise ng Panginoon. No, kaya nga sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse number 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye were sealed unto the day of redemption. So ang pagkatatak ng Holy Spirit, hindi lang yan na pag nagkasala ka, nawala, o pag tumalikod, sabi ng ating katunggali, pero diinan natin mamaya yung kung ang totoo bang mananampalataya yung tumalikod. Okay. So dito, na ito po ay ang pag-sealed o pagtatak ng Holy Spirit is unto the day of redemption. No? So, ito yung masabi natin na kung ang natanggap mong kaligtasan ay hindi eternal, that means ang salvation mo ay isang bulaan na kaligtasan. So ito pa, dito, bakit sigurado na ligtas ang isang tao na nakatanggap kay Kristo at yung kaligtasan na yon ay eternal? It's because of the keeping of the keeper. So dito, sabi mismo ni Kristo, sabi niya, while I was with them in the world, I keep them in thy name. Those that thou givest me, I have kept, and none of them is lost. Oh, so ngayon, sabi ni Kristo na yung binabantayan niya, yung kinikip niya, ay none of them is lost. So ngayon, kung ang kaligtasan mo ang nawawala, ibig sabihin, walang saysay ang sinabi ni Kristo. Nasabi niya,
none of them is lost. So He kept them by His presence. Paano ka tatalikod? Nasabi ni Kristo sa Matthew 28:20, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. No? At sabi ni Kristo, I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. No, according to John chapter 10, verse 27 to 29. Walang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. No? So dito, Roma Kapitulo 8, verse 8 hanggang sa 39, nga, okay, sige. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako naman tayo sa first cross-examination ng ating affirmative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay po. So yamang ang paksa natin ay pinatutunayan na ang osas ng baptist ay unbiblical. Gusto ko lang pong klaruhin muna. Lahat po ba ng baptist? Para maliwanag lang po, no? Kasi maraming baptist eh. Kayo po, pastor kayo ng baptist. Si Pastor Ian Puentes, baptist din yun eh. Sino ba yun? Lagi kong pinapagulong sa debate, si Erwin de la Cruz. Baptist din yun eh. Tapos marami pang baptist, no? Yan yung mga sample ng iba't ibang uri ng baptist. Ang tanong ko lang po sa inyo, lahat po ba ng baptist sector, denomination or something like, isa kayo ng paniniwala pagdating sa OSAS? Pare-pareho kayo naniniwala sa OSAS ng baptist? Yes or no? Hindi ako sigurado sa iba kasi meron ng mga kumbaga contaminated, pero ang sa amin bilang Baptist or ako bilang Baptist, kung itatanong mo yan sa akin, now sigurado ako na biblical ang tinuturo ko bilang Baptist dahil yun po ay ayon sa Biblia. Next question. Okay. So hindi ka sigurado, Pastor, ibig sabihin haka-haka mo lang na baka may baptist na hindi osas ang pananampalataya. Tama ba yung pagkaunawa ko doon sa sinasabi ninyong hindi kayo sure? Ang hindi ko sure kasi Diyos lang ang nakakakita talaga ng puso ng isang tao at sa kanyang pananampalataya. Ngunit ayon sa ating paksa ngayon na ako bilang isang baptist, kung ano man ang tinuturo ng Biblia hinggil sa assurance of salvation, yun po ang tinitindigan ko ngayon. Okay. So, next question po. Kung ikaw mismo, o halimbawa isang persona, ikaw mismo, hindi po kayo mismo, Pastor, ginagamit ko sa itang ikaw for representing someone na okay, believers. Okay. Kung halimbawa ang isang mananampalataya na baptist, tumalikod sa ating Panginoon at siya ay nag-Katoliko o kaya pumasok sa Jehovah Witness o kaya nag-INC, siya po ba ay mananatiling ligtas? Yes or no? 10 seconds ako kasi loaded ang question. Okay. So, hindi ko po, sabi ko kanina na hindi ko po kita kung ano ang nasa puso ng isang tao. Ngunit kung merong tatalikod, yun po ang tinutukoy ni Juan sa 1 John 2:19. Next question po. Okay. Yung tunay na baptist na pumunta o pastor ng baptist o basta tunay na baptist na mananampalataya ninyo. Objection, Mr. Moderator. Proceed, negative, ano yan? Hindi po ang particular baptist ang ating punto ngayon, kundi hindi ang usas. Yun ang pinaka-main topic natin ngayon. Hindi yung baptist. Okay. So, dapat mag-focus muna ang ating katunggali doon sa usas. Okay, so counter-objection doon sa objection. Oo. Kasi yung topic, usas ng baptist. Ang tinatanong ko naman, kung yan ay ligtas pa ba? Di pasok sa paksa, wag pong mangamba sa tanong ng affirmative.
So ito, hahatol ako mga kapatid. So, malinaw naman yung topic ninyo patungkol dito sa unbiblical ang osas ng baptist. So, either saan kasi kayo pupunto dito? Either doon sa unbiblical, doon sa osas, or doon sa baptist. Kasama lahat to ha. So, tinatanggap ko pa din yun as pasok naman sa pinag-uusapan. Pero, again, meron tayong 10 seconds, Pastor Elmer. I suggest kung meron kang nakikita, pwede mong gamitin. Brother Camacho, tuloy ka lang. Yes. Okay. So, halimbawa, merong isang tunay na baptist, mananampalatayang baptist, na nag-Islam. Siya ba ay ligtas pa rin? Yes or no? Doon po ako sa 10 seconds. Okay. Dahil hindi ko po nga kilala kung sino ang baptist na tinutukoy mo. At hindi ko rin alam kung tunay ba ang kanyang pananampalataya o kung hindi. Dahil kung Next hindi question. siya tunay, 10 seconds. aalis talaga yan. Next question na. Oh. Okay. So, dahilan doon sa hindi mo kilala yung baptist na yon. Okay? Pwede mo bang ilapat rito yung osas? Hindi mo naman kilala eh. Pwede bang ilapat dito yung osas na tinuturo ninyo na always save? Yes or no? Sa tunay, pwede nating ilapat. Doon sa mga hindi tunay, Objection mo na. ito yung sabi Objection mo ng na. Biblia. Bro Camacho, proceed. Oh, nahirapan yata ang negative. Yes or no lang naman ang sagot. Okay. Brother Elmer, meron ka bang counter objection or ready ka na mamili ng yes or no? Sige lang, nakaligtaan ko yung kuan ni Bro Camacho, yung categorical. Okay, so ganito, pakiulit na lang, naka-time stop naman to. Tapos tingnan natin kung paano sagutin, Bro Camacho. Okay. Kasi nagsasample ako ng isang tao na dating baptist, tapos nag-Islam. Tinatanong ko kung ligtas pa ba ito. Sabi po ninyo, hindi ninyo matutukoy. Ngayon, kung hindi ninyo matutukoy, hindi ninyo kilala. Tama bang ilapat pa rin sa kanya o dito ang osas? Yes or no? Yes or no? No, hindi natin na maring ilapat sa kanya kung hindi siya tunay. Kasi nga, dito sa 1 John 2:19, sabi dito, kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong yon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, mananatili sana silang kasama natin. So yun ang sabi ng talata. Okay. Next question. Kung ang isang tao ay sasadyain niya na magpaagaw sa dyablo, samantalang tinanggap niya si Kristo bilang kanyang tagapagligtas, sa kalaunan nakapakinig siya ng turo ng Satanism, iniwan niya yung pananampalataya. Ito bang taong ito forever saved pa rin ba? Yes or no? No, hindi yan saved kasi hindi nga yan tunay. Dahil walang tunay na ligtas na magpapaagaw. Paratang lang yan na mayroong magpapaagaw na tunay na ligtas. Walang ganun sa Biblia. Next question. Okay. So, malapit-lapit na. Dito sa Mateo 24, talatang sa Mateo 24, talatang 9 hanggang 10, sabi mo hindi ito mananampalataya. Hanggang ngayon po ba tinitindigan pa ninyo na ang tinutukoy rito hindi talaga mananampalataya? Yung tatalikod? Yes or no? Yes, tinitindigan namin yan. Kasi ito, balik ko yung talata. Sa unang Juan 2:19, kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong yun ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay natin na atin, mananatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Next question na. Ayun. Next question. Opo, next question na. Okay? Sa banal na kasulatan ba, meron bang mga mananampalatayan na tunay na tumalikod sa kanilang pananampalataya at niyakap
ang doktrina ng dyablo? Meron ba nun sa Biblia? Meron o wala? Walang ganon. Kasi ma-explain natin yan mamaya kung bakit walang ganon. Dahil ang tunay na mananampalataya ay sinasamahan ng Holy Spirit. 7 minutes time. Forevermore. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Reggie de la Cruz. Ang daming pekeng osas kapag nag-oo ang baptist sa tanong ni Camacho. Shoutout din kay Leloch Labena, ang tunay na ligtas, future pa. Shoutout din kay Kim Navarro, mang-aagaw lang ng asawa ng iba, ligtas pa rin. Shoutout din kay Margie Bulaag, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon ay tumatanggap ni Kristo na pumasok sa kaharian. Mateo 7:21-23. Shoutout din kay Felizardo Perdo Jr., Eddie Walang Osas. Shoutout din kay Jeramil Amlon, kapag walang alam sa osas, hindi alam paano magtanong. Shoutout din mga kapatid kay Alfred Esparcia, the security of salvation does not depend on whether one is a true Baptist, but the question is if that one is genuine believer or not. Shoutout din kay June Vic Danke. Napanood ko si Bro Erwin last debate with Brother Leonard. May tinatawag sila na predestination. Napipili ng Diyos kung sino ang maliligtas. Shoutout din kay Louis Aybayani. Granted but not admitted na siya ang may hawak. Ayaw na magpahawak kasi tumalikod nga po eh. Hindi yun gustong maligtas. Shoutout din kay Journeyman Villamer. Ala Erwin, 10 seconds. Shoutout din mga kapatid kay John Fernan Kawog. Lahat ng Baptist ay 10 seconds ang sagot. Shoutout din kay Vincent Paul Francisco. Kasali po ang Baptist dahil sa tema may Baptist. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal at mauna dito si Brother Camacho. Kung meron ka pang i-present bro. Yes, meron. Paki-ready bro. Okay. So, yan po. Okay? Gusto ko munang sagasaan itong bagay na ito. Sabi kasi, tinanong natin kanina, doon ba sa Mateo 24:9 hanggang 10, hindi ba ito yung mga tumalikod ba dito hindi mananampalataya? No? At sabi niya, hindi daw yun mga mananampalataya, yung mga tumalikod. No? At yan, narinig natin maliwanag. Pero tignan ninyo ang sabi ng banal na kasulatan. Dito sa Mateo 24, inilagay ko na sa talatang 10. Kasi 9 at 10 po yan eh. Ano sabi? Maraming tatalikod sa pananampalataya. Magkakanulo sa isa't isa at mapupuot sa isa't isa. Pananampalataya po yan eh. Ngayon, ang ipapalusot ho dyan ng kabila, peking pananampalataya yan. Pag ganyan nung marinig ninyo kanina, wag na ninyong paniwalaan o yan. Yung pananampalataya rito na tinalikuran, tunay pong pananampalataya yan. Kung peking pananampalataya yan, bakit pa sila tatalikod? Peking na pananampalataya. Dapat, kung tatalikuran mo yung peking pananampalataya, mapupunta ka sa tunay na pananampalataya. Ito hindi. Nagkanuluan sila sa isa't isa eh. Ibig sabihin, nang tumalikod sila sa pananampalataya, ang tinalikuran nila, tunay na pananampalataya. Ayun. Kaya makita ho ninyo, nahuhuli ho ang isda sa kung minsan eh, di ba? Sa bingwit, kung minsan lang, yung iba kasi sa lambat eh. Ngayon, eto pa, tinanong natin, lahat ba ng Baptist? Nagtuturo na ang turo nila osas. Binangalanan pa nga natin yung iba-ibang individual eh. Para lang representanting na matukoy natin pangkalatan. Ano po sabi niya? Hindi siya sure. Okay? So bakit hindi siya sigurado? Baptist po siya. Ibig sabihin, kulang ho ng pag-aaral ang negative side. Tandaan ho ninyo mga kapatid, hindi lahat ng Baptist nagtuturo ng osas. Maraming Baptist hindi nagtuturo ng osas. Bakit? Kasi unbiblical ang osas.
Ayan o ang hindi na ihanda ng ating pong negative side eh. Hindi ko mabaptis nagtuturo ng OSAS. Kaya nga nilinaw ko dyan Ang tinututulan ko yung OSAS Baptist. Yan. Kasi may Baptist na din nagtuturo Pero yung nagtuturo ng OSAS na Baptist, yun ang aking tinututulan. Hindi nga niya na-debunk Yung mga inilatag kong talata. Napansin nyo ba mga kapatid? Dinibunk ba niya yung Exodo? Yan yung Exodo, talatang 32, kapitulo 32. Wala. Bakit? Mga tunay na mananampalataya ito Nakatala na doon sa aklat ng Panginoon. Nakatala na sa aklat ng buhay. Pero pwede pang mabura. Hindi totoo yung turo ng OSAS ngayon na ng Baptist ngayon. Na forever saved. Hindi na debunk So, ibig sabihin, hindi tayo natibag. Di ba ganun lang naman yun eto, awit 69, nabuwag ba ito? Hindi rin. Nakalagay dito yung mga mananampalataya, pwedeng mapawi pa ma-remove, maalis yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kung forever saved, kung OSAS yan, na paniniwala ng Baptist ngayon, masisira ngayon, kukomplikado sila sa talatang ito. Kaya unbiblical ho talaga unbiblical. Kaya nga maraming Baptist hindi naniniwala sa OSAS buti sila, namulat ang kanilang mga mata. Ngayon, dito, sa Mateo 7, na-debunk ba? Hindi rin Bakit? General approach po ito na hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, papasok sa kanilang langit. Kasama rito yung mga Baptist na nagsasagawa, na nagpa-practice ng OSAS ngayon. Kasama riyan sa tumatawag sa Panginoon. Sa dahilang hindi sila sumusunod sa kalooban ng Ama. Sa halip na grasya, abutin nila, baka maging disgrasya. Yung OSAS nila na pinanghawakan, baka mapunta na naman yan sa kaawa-awa, kalunos-lunos na kalagayan. Kaya magbago na kayo mga kapatid. Ngayon, totoo po yun na ang sinumang na kay Kristo, hindi maaagaw ng sinuman. Totoo yun Hindi papaagaw ng Diyos yun Pero kung ang isang tao gusto nang tumalikod, umalis sa kanyang pananampalataya, gusto niyang magpaagaw. Ipagkakalooban ng Diyos yan? Yes, ipagkakaloob ng Diyos yan mga kapatid. Bakit? Mayroon tayong free will. Hindi tayo ginawang robot ng Panginoon. May free will ang tao. May kalayaan siyang mamili kung magpapatuloy siya sa pananampalataya o kung siya'y tatalikod. Kaya nga kanina, ginamit natin yung talata Mayroong talagang mananampalataya tumalikod sa pananampalataya. Maliwanag po yan lapag ulit natin yung talata. Ayan maraming tatalikod sa pananampalataya. Kaya pag gusto ng tao tumalikod sa pananampalataya, ang Diyos naman hindi ka tatalian na para dito ka na lang at wala ka nang gagawin, ginawa ka na niyang robot. Hindi ganun ang Diyos. Basahin ninyo aklat ng Roma, Kapitulo 1, Kapitulo 2 at 3. Ang Diyos magpapaubaya sa gusto ng tao sapagkat yun ang kanyang pinili. Yan po yan ngayon, ano pa? Yung kanyang lahat ng sinabi, debunk ito Ngayon, yung inaano niya kanina, tinanggap daw natin sinang-ayunan. Hindi totoo yun. Paano ko sasang-ayunan yung OSAS ng Baptist unbiblical nga. Ang sinasang-ayunan ko dyan, talagang may mga nagtuturo ng na ang kaligtasan ay eternal. May nagtuturo ng eternal life talaga. Pero hindi ko mo nagtuturo ka ng eternal life, OSAS ka na. OSAS ka na ng Baptist. Hindi. Ang Iglesia na Cristo nagtuturo din ng eternal life Ang Muslim nagtuturo din ng eternal life. Ang Baptist nagtuturo din ng eternal life. Yun yung aking sinasang-ayunan. Na nagtuturo din sila. Pero, pagdating sa dulo, mali. Bakit?
sapagkat sa Biblia, yung mga tunay na mananampalataya ay pwede pang tumalikod kung gugustuhin nila. Etong John 15, nabali ba ito? Hindi. Tunay bang mananampalataya yan nakakabit sa puno? Oo naman, anak ng Diyos yan eh. Ngayon patunayan sa atin mamaya, na yung mga nakakabit sa puno na ito, hindi anak ng Diyos. Yan, patunayan sa atin, mga anak ng Diyos yan eh. Kaya sabi niya, kayo manatili. Pero pag hindi kayo mananatili, puputulin kayo. At igagatong kayo sa nagliliyab na apoy at asopre. Ayun, delikado yun, mga kapatid. Disgrasya yun, hindi grasya yun. Kaya huwag kayo magpapaniwala dyan sa kwentong barbero na osas ng baptist. Hindi biblical yan eh. Unbiblical yan, mga kapatid. Yung Juan 1:12, tinututulan ba natin? Hindi, turo nga namin yan eh. Pag sumampalataya ka, talaga naman bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos eh. Pero, sabi ng Biblia, kung kayo hindi mananatili, mapapahama kayo. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Ngayon, eto pa isa 8:13 ng Lucas. Sila'y sumasampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok tumalikod. May mahabang pananampalataya at mayroong pananampalatayang maiksi. Kapag tumalikod, dala ng mga pasanin sa buhay o anuman, pwedeng maiwala yung tinanggap mong biyaya mula sa Diyos. Kasi ang totoo niyan yung pinaka-salvation talaga, wala pa sa'yo yan eh. Ang hawak mo palang promise of salvation. Kailan mo malalasap yan? Pag dumating si Kristo, sa second coming, sa isang kisap mata, itong katawang walang kamatayan, papalitan ng walang kamatayan, yun ang eternal life. Pero ngayon, wala pa itong lunduan na ito. Ang hawak pa lang natin, promise of salvation. Kaya sabi ko sa inyo, osas ng baptist, mali eh. Unbiblically. Kita nyo kung sila pala ligtas na. Bakit pag nagkasakit, takbo ng hospital? Hanap ng, pag nasaksak hanap ng gagamot. Bakit? Mamamatay pa eh. Ibig sabihin, hindi pa sila always saved. Kasi yung always saved na kasalala yan, doon sa eternal life. Di wala pa silang eternal life. Nakita niyo mga kapatid? Ngayon, para pinatutunayan sa atin, pagka nagkasala ka, anak ka na ng diablo, saan daw sa Biblia? Wala namang turo ang Seventh-day Adventist na ganun eh. Yung nagsasabing turo ng Seventh-day Adventist yan, mga sinungaling, mga mapaggawa ng kwento, mapanirang puri. Juan 8:44, ang kanilang ama, ang diablo. Time na bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. So dako tayo sa ating second cross ng ating negative sa affirmative. Pastor Elmer, your time start now. Okay, so ito yung tanong natin, Bro Camacho. Sang-ayon ka ba na ang biblical usas ay si Kristo ang nag-iingat sa kanyang mga niligtas? Sang-ayon ka ba doon o hindi ka sang-ayon? Yan, sang-ayon ako dyan. Biblical osas yan eh. Pero kung osas ng baptist, unbiblical yan. At ang biblical osas, ito'y naganap lang sa isang taong tumanggap kay Kristo, hindi tumalikod, kinamatayan si Kristo. Yung hawak niyang promise of salvation, hindi yun nawala katulad ni Apostol Pablo. Kaya nga sa inyo, unbiblical eh. Kasi sa inyo, pag namatay na ngayon, akit na sa langit. Sunod na tanong. Dahil sang-ayon ka na si Kristo ang tagapag-ingat sa kanyang mga niligtas. Ayon naman sa talata, no, particular sa Juan, no, Kapitulo 17, versikulo 12, nasabi doon, none of them is lost. Ang tanong, may mawawala ba sa iniingatan ni Kristo? Meron o wala? Wala, siyempre, iniingatan ni Kristo eh. Si Kristo mismo nangahawak eh. Pero kapag yung isang tao na kay Kristo, nagpasya nang umalis kay Kristo, unang Juan 5:11 hanggang 13, alisin niya si Kristo sa kanyang buhay, mawawala din ang buhay na walang hanggan. Kaya tutulan po ninyo yung mga nilatag kong talata kanina. Okay.
Susunod na tanong. Sabi mo, sang-ayon ka na si Kristo ang tagapag-ingat at tama din na walang maiwawala sa iniingatan ni Kristo. Wala. Wala. Bro, tinuturo ko ngayon bilang baptist Pastor Elmer, na walang o hindi yun ang tinuturo ko. wait lang, Pastor Elmer. Naputol ka, bro. Hindi nabuo Sige, yung bro. ano mo. So, ulit na lang yung tanong mo, bro. I think okay na naman yung signal mo. Proceed ka, bro. Paulit lang. Okay, so ulitin ko lang, bro, no? Ito, kanina sangayon ka na si Kristo ang tagapag-ingat ng kanyang niligtas. At sa mga niligtas ni Kristo ay walang maiwawala sa kanyang iniingatan. Ngayon, tinuturo ko ba na ang iniingatan ni Kristo ay walang maiwawala? Itinuturo ko ba yon o hindi ko yon tinuturo? Yes, tinuturo po ninyo sa Baptist Osas. Sa Baptist Osas na unbiblical, tinuturo ninyo kahit ang tao'y tumalikod na, umayaw na kay Kristo, kahit gumawa pa siya ng karimari-marim na sinasadyang pagkakasala at hindi humingi ng tawad, ligtas pa rin. Kaya unbiblical po yan eh. Ngayon yung salitang iniingatan, iingatan talaga ni Kristo yan eh. Pati yung hindi umalis, pati yung aalis. Pero ang pagpapasya, ibibigay niya sa tao. Next question. So, next question. Dahil tinuturo ko bilang Baptist, no? Tinuturo ko na ang iniingatan ni Kristo ay walang maiwawala. So, tama ba o inaamin mo na ba ngayon na ang turo ko bilang Baptist ay biblical? Yes or no? Hindi ko inaamin. Dahil biblical ang osas ng Baptist. Ang osas ng Baptist, ibang-iba sa turo ng kaligtasan sa Biblia. Sa Biblia, ang buhay na walang hanggan, malalasap mo yan sa second coming. Samantalang kayo, ngayon na mismo, unbiblical po yun at yun hindi pa mawawala. Mali po yun. Kaya nga yung Juan 15, pag-iingat din yun eh. Okay. So ito, again, ang question, kayang-kaya bang ingatan ni Kristo na walang tatalikod sa kanyang iniingatan, yung kanyang mga niligtas? Kaya ba yun ni Kristo o hindi yun kaya ni Kristo? Kaya ng ating Panginoon Kristo kung pupwersahin niya ang tao. Pero si Kristo hindi namumwersa. Iingatan kanya hanggang huli. Pero nasa iyo ang pagpapasya kung mananatili. Kaya nga sabi niya kung mananatili kayo. Ayan, may pasubali. Di may tendency na ang tao kahit iniingatan niya, magpasya na umalis si Kristo. Ayan po yan. Okay. So, iwan na kita doon, no? Ito, another question. Ang pagtatak ng banal na espiritu sa isang tao, maaalis ba yon? Oo o hindi? Maaalis yon kapag ayaw na ng tao sa Diyos. Iwinaksi mo na pati Holy Spirit, iwanan ka rin ng Holy Spirit. Kasi yung tunay na tinatakan ng Holy Spirit, actually hindi rin naman Baptist eh. Kasi yung tinatakan niya, nangingilin niya ng Sabat eh. Doon niya na may tatak yan eh. Mateo 7:21-23. So sabi mo, maaalis yung pagtatak ng Espiritu? Saang talata sa Biblia mababasa, no? Na maaalis ang pagtatak ng Holy Spirit? Unang Timoteo, Kapitulo 4:1 patuloy. Mga tunay na mananampalataya yan. Ang tinanggap nila, aral ng dyablo. Tanong, kahit ba sila nasa aral ng dyablo, nandiyan patatak ng Holy Spirit? Wala na, of course. Napaka-imposible naman yun at illogical. Kaya nga ang osas ng Baptist, unbiblical. Wala sa turo ng Biblia. Okay. So, tama, no, na sabi mo kanina, walang makakaagaw sa kamay ng Diyos dahil ito yung isa sa pag-iingat ni Kristo.
Tama ba yung sinabi mo o nagkamali ka sa sinabi mo? Tama po yung sinabi ko. Wala talagang makakaagaw. Kahit agawin niya sa talas, hindi yan maaagaw eh. Pero kung ang isang tao gustong magpaagaw, ayaw na naman natili. Ha? Papayagan siya ng Diyos eh. Kaya nga ang wika ng ating Panginoon, kayo'y manatili sa akin. Sapagkat kung hindi kayo manatili, puputulin kayo. Ingatan nga may pagkakataon. Mr. Moderator, wave ko na ang mga naiwang question kasi okay naman. Okay na yung mga sagot ni Bro Camacho. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative. At before natin puntahan ang rebuttal, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Medyo maraming nag-comment dito mga kapatid sa ating second cross. Shoutout kay Jeremel Amlon, wala raw nawala sa iniingatan ng Diyos. Finish shoutout din kay Sir Dan Ayan Noclaf, laglag ang osas. Shoutout din kay Leluch Labena, reward sa mga nananatili. Shoutout din kay Jessler Joe Alimes, one save tama yan, pero ang always save dyan ang mali. Shoutout din kay Ars de la Cruz, di nakalusot ang baptist. At sabi naman ni John Vic Danke, hindi sa pilitan ang kaligtasan, regalo kasi yan. Shoutout din kay dito kay Fernan Abalos, nice answer bro, Fernando Camacho. At dito din kay Journey Man, sabi niya wala pa kasi dito po kasi sa lupa, bakit ikaw may eternal life ka na nasa langit ka na Ayan, shoutout din kay Boyet Penny, ganito na lang yan, kapag Diyos Ama na ang tumawag sa iyo at ibigay ka sa kanyang anak, possible pa ba na magkakasala ka? Hindi, ako sang-ayon na kung osas ka, si Kristo ang mag-iingat sa iyo. Kung osas ka, ang Diyos Ama ang mag-iingat sa iyo, yan ang malinaw. Shoutout din kay Bansoy, ang doktrin ng osas ay parang ghost project ng DPWH. Walang katiyakan. Shoutout din mga kapatid kay okay, so nabasa ko na. Dito tayo mga kapatid sa ating rebuttal ng negative pastor ng Baptist. Elmer, your time start number. Okay, so ito, malinaw na po na nadibang talaga yung tema o yung paksa. Kasi ang patutunayan lang naman ng ating katunggali ay unbiblical ang usas ng Baptist. Ngayon, sa mga tanong natin, wala siyang pagtutol. Amen siya, sang-ayon. So, anong ibig sabihin nun? Ano yung implication nun? Ibig sabihin nun na di bang ang paksa, no? Naging litaw ang paksa na kanyang ginawa dahil inamin niya na ang nag-iingat sa kaligtasan ay si Kristo, no? May comment diyan kanina na hindi daw si Kristo ang nag-iingat. Pero ito yung sinabi talaga ng Biblia. No? Sa John chapter 17 verse number 12, sabi ni Kristo, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou givest me, I have kept, and none of them is lost. So ito yung hindi din na-touch ng ating katunggali. So may pag-amin siya, tanggap niya na ang nag-iingat ng kaligtasan ay si Kristo at hindi siya o hindi yung taong niligtas. Kaya nga, sigurado ang kaligtasan ng isang tao kasi hindi siya ang humahawak ng kanyang kaligtasan. Dahil pag siya ang humawak ng kanyang kaligtasan, hindi lang isyu ng pagtalikod, hindi lang isyu ng pag-alis, kundi ang isyu ng pagkakasala, yun ay mabitawan mo na ang kaligtasan. Kaya lang hindi mo kayang maiwala kasi hindi ikaw ang humahawak noon. Paano mo maiwala ang kaligtasan? Hindi ikaw ang humahawak.
At ito pa, paano tatalikod ang isang tao na tunay na mananampalataya? Kasi doon sa binanggit niya kanina ng mga talata, may mga nanampalataya pero hindi naman totoong mananampalataya. Si Satanas nanampalataya, totoo bang mananampalataya si Satanas? Ay, aba, hindi naman. So ito, dito sa Hebrews chapter 7 verse 25, Hebrews chapter 9 verse number 24, si Jesus Christ mismo, sabi dito, wherefore He is able to save them to the uttermost that come to Him, unto God by Him, saying, He ever liveth to make intercession for them. So Christ is making intercession for the saved. Kasi siya yung nag-iingat. And then, dito, paano aalis? Paano tatalikod ang tunay na ligtas? Ito, may tunay na ligtas. Tatanungin natin si Apostol Pablo, halimbawa. Apostol Pablo, tatalikod ka ba? Aalis ka ba sa kaligtasan dahil may free will ka? Hindi. Sabi dito sa 2 Timothy, chapter 4, verse number 18, sabi dito, and the Lord shall deliver me from evil work. So, inililigtas siya ng Panginoon mula sa masasamang gawa, and will preserve me unto His heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. So ang motto dito ng isang tunay na ligtas at ng usas ay when the Lord saved, He preserved. Yun yung nasa talata. So paano ka makakaalis na ikaw nga ay pinipreserve ng Panginoon? 2 Timothy chapter 1 verse number 12, sabi pa din ng isang ligtas, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So paano aalis na si Kristo? Tiyak siya si Pablo. No? Tiyak niya ang kaligtasan. No? Sabi dito, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Tiyak na tiyak si Apostol Pablo. Hindi ito unsure o hindi siya masabi natin hindi siya tiyak. Tiyak niya nga kasi he committed the salvation of his soul to the Lord Jesus Christ at alam niya na kayang ingatan ni Kristo yun. So dito kung ang Baptist ay tinuturo ito ng Baptist, ang katiyakan ng kaligtasan, na kung saan yun ang tinuturo ng Biblia, ay siyempre, di ba ang paksa na unbiblical? Bakit unbiblical? Tinuturo na nga namin yung katiyakan ng kaligtasan na sabi ni Pablo, siya ay tiyak. No, ngayon kung ang Seventh-day Adventist, kung ang ating katunggali ngayon ay hindi nakakatiyak na maiingatan ni Kristo ang kanyang kaligtasan hanggang sa huling araw. So, masasabi ba natin na biblical ito? Hindi. Unbiblical kasi ang biblical ay nakakatiyak. So, dito alin ba ang biblical, ang Baptist na nakakatiyak sa kanyang kaligtasan o ang Seventh-day Adventist na hindi nakakatiyak sa kanyang kaligtasan dahil sa kanyang free will ay maaari pa siyang tatalikod. Maaari pa siyang tatalikod. Ngayon dito sa
Filipos Kapitulo 1 versikulo 6, sabi din ni Apostol Pablo, isang taong ligtas, no? Na sabi ni Pablo, natitiyak kong ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. So, tiyak si Apostol Pablo. Tiyak ang isang tunay na mananampalataya. Tiyak ang usas na Baptist na kung saan ang Diyos ay kaya niyang ipagpatuloy ang nasimulan niyang mabubuting gawa sa isang tao. So, ito pa, aalis kaya ang isang tao, tatalikod kaya at yayakap sa mga bulaang aral na kung saan sa Galatia Kapitulo 2 versikulo 20 sabi ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So aalis ka, si Kristo mismo ang gagawa sa loob mo, at sabi ni Apostol Pablo, hindi ako ang nabuhay, kundi si Kristo ang nabuhay sa loob ko. Oh, ngayon, iisipin natin, paparatangan natin ang isang tao na aalis siya? Hindi. Oh, paparatangan natin na aalis ang isang tao na ayon sa Juan Kapitulo 14, versikulo 16. Sabi dito, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. So malinaw na ang pagsama ng Panginoon o ng Holy Spirit is not just for today or tomorrow, but sabi ng Biblia, magpakailanman. So ayun, sa lahat ng pag-amin ng ating katunggali ngayon at dinudugtungan niya lang ng maling paratang, dinugtungan ng assumption, ayun, pero sa pag-amin pa lang, debunk na talaga yung ating paksa ngayon. Biblical ang usas na tinuturo ng Baptist dahil sa Biblia mismo nanggaling ang tinuturo. So ngayon, assumption lang na may tatalikod, assumption lang na may aalis. Ngayon, dito sa Biblia, paano aalis kung ang nag-govern o ang nabubuhay sa tunay na mananampalataya ay ang Diyos mismo? Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? O yun. Sa John chapter 14 verse number 23, ang Diyos Ama, si Kristo, ay namumuhay mismo sa loob ng isang tunay na mananampalataya, at kung mayroon mang mga umaalis, lilinawin natin na yun ay ang mga hindi tunay na mananampalataya na naging kasama na nila noon pa. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa pagtatanong. Fernando Camacho ng SDA, 7 minutes, your time start now. Okay, pa-resume na lang po ng time ko. Okay. So dito sa Roma 11, 17 hanggang 18, yung bang mga iniugpong doon sa puno, tunay ba ang kanilang pananampalataya o peke ang kanilang pananampalataya? Mayroong tunay, mayroong piki. Kasi nga, grupo ang naka-address dyan. At saka, dito, sabi ni Apostol Juan na ang umaalis ay upang mahayag na sila'y tunay na hindi sa atin. Okay. So sabi mo dalawang grupo ang binabanggit dito.
Ibig sabihin, dalawang grupo, isang mananampalatayang tunay. Objection, Mr. Moderator, Objection, wala akong opposite. sinabi na dalawang grupo. Okay, counter objection meron ba? Tatanong na lang po akong panibago. Okay, proceed. Time to show. Okay. Dito ba sa Roma 11:17, hanggang 18, yung bang mga iniugpong, sila ba ay inuugpong dahil mayroon silang tunay na pananampalataya? Yes or no? No. Inuugpong sila dyan. At sabi ko kanina, naka-address sa grupo. Kaya sa grupo, mayroong tunay, mayroon ding hindi. Gaya sa sinabi ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 19. Dahil ang hindi tunay, aalis talaga yan. Okay. Ngayon, sabi ninyo, hindi tunay na mananampalataya yung iniugpong. Yung inugpong dito sa talata pong ito. Saan nyo nabasa sa Roma 11:17 na hindi tunay yung kanilang pananampalataya? Mr. Moderator, Ang concern natin? ang sabi ko sa kanina, loaded kasi ang question. Dahil ang sabi ko, mayroong tunay, mayroong hindi doon sa talata na binigay niya. So, next question. Counter objection? Counter. Proceed. Oo. Yes. Yung nga tanong ko sa kanya kanina, dalawang grupo yung tunay at hindi. Binago niya, di binago ko tanong. Ang tanong ko, yung bang mananampalataya, yung bang pananampalataya na inuugpong dito, tunay ba yun, yes or no? Sabi niya, no. So, ibig sabihin, hindi ito tunay. Kaya hinahanap ko saan sa Roma 11 na yung pananampalataya rito ay hindi tunay. Okay, Yung po ang tanong. Okay, so ang question dito, Pastor, tinatanggap ko as a valid question naman, ayon doon sa mga follow-up niya ba. So, hindi ko pinapakialaman kung anong interpretation ninyo dito. Meron naman tayong 10 seconds kung merong something dun sa tanong. So, sasagutin mo na, Pastor Elmer, yung tanong. Yes, sasagutin ko ang Okay. tanong. Wala dyan sa Roma, Kapitulo 11. Kapitulo 11. Okay. Base sa context, biblical context, nasabi ko nga kanina, nasa grupo. Sa grupo, mayroong tunay, mayroong hindi tunay. Base sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 19, na yung mga hindi tunay, aalis talaga yan, tatalikod talaga yan. Hindi dahil ayaw na nila, kundi dahil hindi sila totoo. Next question. Yung mga nakaugpong doon sa dito sa puno na ito, na binabanggit sa talatang ito, sila ba ay mga anak ng Diyos? Yes or no? Yes and no. Merong anak ng Diyos, meron ding hindi. Dahil merong tunay na mananampalataya, meron ding hindi tunay. At yung hindi tunay, aalis talaga yan, tatalikod talaga yan, hindi dahil ayaw na nila, kundi upang mahayag sa linaw na hindi talaga sila tunay. Next question. Ibig sabihin, nang iniugpong sila ng Diyos doon sa puno, pati yung hindi tunay na mananampalataya, iniugpong din ng Diyos doon sa puno? Yung ba ibig mong sabihin? Pati yung hindi tunay na mananampalataya, inuugpong din doon sa puno? Tama ba pagkaunawa ko? Yes or no? Yes. Kaya nga sabi ng Juan Kapitulo 15, yung mga hindi tunay dyan, pinuputol. Pinutol kasi hindi tunay. Di ba? So, yun ang sabi doon na ang mga nasa grupo mayroong tunay, mayroong hindi. Kaya nga sabi ng Biblia, aalis yung hindi tunay. Gaya din yan ng terminolohiya na puputulin. Okay. Next question. So next question. Hindi pala tunay ang kanilang pananampalataya. Bakit pa sila iuugpong doon sa 11:17 hanggang 18? Anong rason? Hindi pala tunay pananampalataya nila, tapos iuugpong din. Anong rason? Bakit?
the same is true with John chapter 15. Bakit puputulin pa yung sanga kung tunay nga naman pala yun? Kaya nga may pinuputol dahil hindi tunay na mananampalataya. Yun ang ibig sabihin. Yun ang rason doon. No, bakit sila ihuhukom kung hindi naman pala mananampalataya? At bakit puputulin pa ang sanga kung tunay din naman pala yun? Oh, next question. Okay, next question. Merong mga sanga na inalis ng Panginoon. Yan ay tumutukoy yun sa Israel sa mga Hudyo. Yung bang mga Hudyo, anak ba ng Diyos yun? Yes or no? Mga anak ba ng Diyos yun at tunay at mga mananampalataya rin niya? Yes or no? Yes and no. Bakit? May mga Hudyo na hanggang sa ngayon ay hindi paligtas, hindi sila anak ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, my brethren, my heart's desire and prayer for Israel that they might be saved. Oh, bakit prayer ni Paul na maligtas sila? Kasi hindi pa sila ligtas. Next question. Okay. Ibig mo sabihin, ipinunta mo kasi sa panahon ngayon ito Roma 11 ito first century ito Ibig mo sabihin, yung mga pinutol ay yung mga Hudyo na nandito na nakakabit sa saga na hindi nagbunga, hindi niya anak yon? Hindi niya anak yon, tama ba? Hindi. Sabi ko nga kanina hindi ligtas, kaya hindi anak ng Diyos. Kung anak siya ng Diyos, iligtas siya, tunay siyang mananampalataya. So, ang question pa lang is loaded na. Bakit? Hindi naman talaga yung person yung pinutol doon, kundi yung works nila, kung i-connect mo sa 1 or 2 Corinthians chapter 3. Kasi nga yung sanga na namumunga, pinupurge din yun. Okay, next pinuputulan din yun. Next question na kapatid, sabi ko ay works yan hindi tao Okay? Ano ba nakalagay? Ikaw, yung tao mismo, o yung iyong gawa, Ikaw ba o yung iyong gawa ang nakalagay sa talata? Kasi yung ikaw tumutukoy sa tao. Pag sabing iyong gawa, tumutukoy sa sabi mong gawa. Alin sa dalawang nakalagay dito sa Roma 11? Yung tao ba mismo ang siyang iniugpong at pinutol o yung 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate, mga kapatid. At shoutout po na sa ating nasa live, mga kapatid. Nandyan si Peter Villaruel. Lahat na ba ng Baptist iligtas, Pastor? Shoutout din kay Kim Navarro. Bakit di masagot ng pastor mo? Ligtas na tapos sasabihin may tunay at hindi. Shoutout din kay Faith Anahaw. Hindi lahat tumatanggap ng kaligtasan. Shoutout din kay Vincent Francisco. Parang sirang plaka kapo, kapatid, sa paulit-ulit mong sinasabi mo na po. Shoutout din kay Louis Agbayani. So ibig sabihin, Pastor Amlon, na hindi lahat ng Baptist maliligtas kasi hindi mo masasagot kung lahat ba ng membro nyo ay maliligtas. Shoutout din kay Pastor Jeremel Amlon, ba't kasi umamin si Camacho na walang mawawala sa iniingatan ng Diyos? Wag kayo sumang-ayon sa OSAS. Paano kayo mananalo niyan? Mag-level up kayo sa debate. At shoutout din kay Journeyman Villamer. Ibig sabihin, hindi lahat ligtas negative. The bread of our soul, sabi niya, bakit tatalikod sa pananampalataya kung hindi naman pala sumasampalataya? At shoutout din, mga kapatid, kay John Fernan Akawog, loading man ang negative. At Journey Villamer, hirap ang Baptist sa tanong. At Peter Villaruel, si Pastor sa tanong, one save, always save, kalokohan. So, dako tayo sa final conclusion bilang negative, mga kapatid. Dito sa ating topic na unbiblical ang OSAS ng Baptist. Pastor Elmer ng Baptist, your time start now, Pastor. Okay, so as a conclusion, siyempre, napatunayan natin sa paggiba natin sa paksa
na unbiblical ang usas ng Baptist, paano naging unbiblical na mismo ang nagtayo ng paksa ay umamin na sa mga iniingatan ni Kristo ay walang maiwawala. So naging sinungaling si Kristo kung ang iniingatan niya ay mawawala. At walang saysay ang pagsasama ng banal na espiritu sa Juan 14:16 kung hindi niya pala masubaybayan at maiwawala din pala itong mga ligtas na ito. Pero tama ang pag-amin na walang maiwawala sa pag-iingat ni Kristo. So, di ba ang ating paksa ngayon? So, napatunayan natin, no, na kung saan ang tinuturo ko bilang Baptist na biblical ang usas ay naitayo natin sapagkat hindi nagiba o hindi nadibang na ang mga iniingatan ni Kristo ay maiwawala. No? I mean ba na hindi yun na nasira ng ating katunggali na ang promise of salvation, the promise of protection, na kung saan sa pag-iingat ni Kristo sa kanyang mga niligtas ay walang maiwawala. So ito lang ang masasabi natin, na kung hindi lang sana umamin si Fernando, si Bro Fernan, na walang maiwawala doon sa iniingatan ni Kristo, ay dapat sana hindi natin naitayo, no? Hindi natin na-debunk ang paksa. Kaya lang, inamin niya din na ang kaligtasan na matatanggap ng isang tao ay eternal. No? At ito ay forever according sa Isaiah chapter 51 verse number 6. At sabi niya pa kanina, totoo naman yun na walang makakaagaw sa kamay ng Diyos. O totoo yun. At dinagdagan niya lang na, pero kung ikaw ay magpapaagaw, wala namang totoong ligtas na magpapaagaw. Bakit? Sa lahat ba ng mga apostol, maliban kay Judas, ay nagpaagaw ba sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng sa pamumuhay nila araw-araw merong ups and down? May nagpaagaw ba sa kanila? Wala tayong mababasa na may apostol na kung saan nagpaagaw o tumalikod na hindi na siya bumalik. Meron naman talaga kasi ang usas, hindi po natin dinideny na maari pang magkasala ang isang Kristiyano o ang isang ligtas. Maari pa. Bakit? Kung ang pagtalikod nila doon ba dahil ayaw na nila, hindi. Ang issue doon kasi maari pa silang magkasala. Si Bro Fernan ba nagkakasala? Oh yes, magkakasala pa yan. No? O bakit nandyan pa siya ngayon? Bakit hindi pa siya umalis? Kasi hindi o wala sa isip ng isang tunay na mananampalataya na sa kabila ng pagligtas sa kanya na alam niya kung ano ang pupuntahan niya kung aalis siya kay Kristo, aalis ka pa kaya? O nandyan ba sa isip o sa puso ni Bro Camacho na siya ngayon nag-i-enjoy, nagsiserve sa Panginoon, ngayon aalis siya? Ewan ko lang kung nandyan niya sa kanya, pero sa akin, gaya ni Apostol Paul, nasabi ni Apostol, ako'y nakatitiyak. So yun ang buod ng usas, yung nakatitiyak. Okay, so
Diyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na unbiblical ang osas ng Baptist. 5 minutes, Fernando Camacho ng SDA. Your time start now. Okay. Dito makikita natin, litaw na litaw yung sinasabi niya, umamin. Ayan, sumang-ayon. Mga kapatid, mali. Dinudumihan lang niya yung ating sagot. Tutol nga tayo sa osas ng Baptist eh. Totoo po na kapag tayo na kay Kristo, iingatan tayo niya. Hanggat nagpapaingat po tayo kay Kristo. Pero kung ayaw mo na kay Kristo, mawawala din sa'yo yung eternal life. Unang Juan, 5:11 hanggang 13. Hindi nga niya na-debunk yung talatang yan. Pati mga poste ko nilatag kanina eh. O paano niya tayo na-debunk? Ngayon. Ito pa yung sinasabi niya, yung nasa Juan. Nasa Juan 17:12. Nagkamali siya ng pag-aaral dito eh. Tignan ninyo nakalagay ilagay natin sa screen. Ayan ang sabi ng Biblia. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak. Hindi sinabing ni isa'y walang mapapahamak, kundi ni isa'y walang napahamak. Sa panahon na yon, ni isa walang napahamak. Liban! Pasubali na naman ito. Dito sila pumapalye. Liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Kita niyo may mga tao talaga na papasok sa mga pasubali. Kaya ang biblical lang osas eh. Ngayon sabi niya, yung demonyo man may pananampalataya eh. Panuhan niya yun sa Mateo 24 kanina 9 Gs na tumalikod. Tanong ko ba, si Satanas ba na may huwad na pananampalataya? Tinalikuran ba niya yung huwad niya pananampalataya? Hindi mo siya pwedeng iparalel sa Mateo 24, 9 hanggang 10 kasi tunay na mananampalataya yon. Nakita nyo na? Ngayon mga kapatid, kung tinala kasi oras ko ito yung mga Baptist ito, na tumalikod sa pananampalataya, pastor pang ang isa dyan, at naging, sila, kalaban ng Diyos. Once and always save pa ba yan? Hindi na, mga kapatid. Pero mo yung isa atheist na dyan, tapos ilalapat mo yung osas dito, tapos sasabihin mo, hindi tunay na mananampalataya. Bakit mo nasabi? Nakita mo ba yung puso ng tao? Kaya nga kanina nagwiwiggle siya. Ibig sabihin kapag hindi mo alam, hindi papasok yung osas, di ba? Pero sa pananampalataya ng Biblia, kapag tinalikuran mo ang Diyos, nag-iba ka ng pananampalataya, mawawala sa iyo yung promise of salvation. Ganyan po yan. Kanina natataranta na tinatanong natin sa Roma 11. Ito pa, yan, marami po yan, Si St. Andrews, Robert de la Quetzal, kulang lang yung aking oras Sumulat pa na once save, always save tapos nang inilapat sa diskusyon hindi nanalo. Naka-recorded yan eto pa. Mga Baptist pastor ito nahatulan ng guilty. Ayan sa News 24 si Pastor Lewis Lee. Guilty sa pang-rape. John Michael Ward. Yan. Si David Lee. Ano pa? Yan si Charles Kyle. Napakarami niyan mga kapatid. John Langston Anderson Jr. Ilan lang ito? Doon sa 33 at sister. Na nahatulan ng sex abusers. Yan, Southern Baptist patay dito si manggagalaiti dito yung lagi pinagugulong. Ito pa Southern Baptist Convention ng Baptist din yan si Stephen Hanley. Lahat yan may mga cage ng paglabag sa pagpungutos. 7 o 3 ministers ng Baptist. Yan po yan. Yan ba forever save pa ba yan? Yung iba nga dyan, hindi na bumalik sa pananampalataya nila Tapos siguro, ipapalusot na naman. Baptist yan. Dapat siyang palusot.
Kaya nga, unbiblical yung osas din eh. Kaya maraming mga baptist ngayon, hindi naniniwala sa osas kasi unbiblical. Ano po? Hindi nga natutunan yung ating mga Exodo, yung ginamit natin sa Exodo, yung ginamit natin sa awit, ginamit sa Mateo. Wala hindi natutulan. Pati yung ginamit natin sa Juan, wala din. Dalawang grupo dyan, isang grupo lang yan, puro mananampalataya yan. Pati po sa Roma 11, isang grupo lang yan, puro mananampalataya yan. Kaya, unbiblical ang osas. Okay. Sige. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Seventh-day Adventist and Baptist mga kapatid. So dako tayo sa pasasalamat. Unahin natin si Bro Camacho, bro. Ang pasasalamat, unang-una siyempre sa Panginoon at napangyari na naging maayos ang usapin ito. At pinasalamatan ko rin siyempre ang ating pong gwapong-gwapong pastor na kausap. Hindi magiging matagumpay ito kung wala yung presensya ni Pastor Elmer. At siyempre, kay kapatid na Rasya, sa inyong patas na pagmomoderate. Sa lahat po ng mga nasa comment section, ay maraming salamat po sa inyo. Pabor man kayo, aking presentation o hindi. At pinasasalamatan ko rin yung mga pinataob ko dyan sa debate, sila Amlon, sila at lagi kong pinagugulong binabal na talaga naman salamat din po sa inyo. Ako'y makakatulog ng matiwasay ngayon. Bahagi po kayo ng pag-aaral natin ngayon. Bawi kayo sa susunod mga kapatid ko dyan na mga pastor na lagi kong binabalda. Wala ba kay Pastor Elmer? Pastor Elmer kasi mabait sa akin to Nakita nyo naman yung kanyang presensya. Very professional siya. At salamat Pastor Elmer. At I hope sa mga susunod na pagkakataon magkaroon ulit tayo ng huntahan. Okay mga kapatid, muli ay iniiwan ko kayo sa mapagmahal na palad ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista. Viva el Señor, viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok, hamnida, mispa, inyong lahat mga kapatid. Okay, syempre, Pastor Elmer, pasalamat. Okay, so siyempre grab din natin ang opportunity na makapagpasalamat siyempre una sa lahat sa Panginoon na binigay po ang pagkakataon na ito na makaharap ko po si Bro Fernan Camacho at siyempre nakita ko magaling talaga ito sa mga debate niya at siyempre sa kay Bro Rasya Bro Rasya, thank you sa iyong magaling na pag-moderate moderator naging mediator sa amin sa pag-uusap namin ngayon ni Bro Camacho. At siyempre sa mga sumubaybay, sa mga nakapanood at sa makapanood pa ng debate na ito, kayo na po ang bahalang humusga sa kung saan sino ba ang nasa panig ng katotohanan. So salamat Bro Camacho, salamat sa pinigay mo rin na pagkakataon at siguro gaya din sa sinabi mo na siguro baka sa susunod mapagbigyan pa ng susunod na pagkakataon ay tayo po ay makapagharap ulit sa isang maginoong talakayan. So thank you very much at again ako po si Pastor Elmer Chavez isang simple na defensor ng Baptist. So yun lang po at Okay, Rasya TV gusto din magpasalamat mga kapatid sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmomoderate. Kung gusto nyong sumali sa ganitong gawain or maghamon sa dalawang ito, pwede niyo akong i-PM mga kapatid at ako yung magiging moderator sa inyo at ako din yung magla-live stream na magiging timer na din mga kapatid. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasya TV.
At yung paki-follow na din ako sa aking Facebook mga kapatid. At doon sa ating record nito, nandun to, pupunta to sa YouTube channel. So maraming salamat. At yun, this is Admin Russia ng Russia TV mga kapatid. And Fernando Beza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land.